nahitabo sulod sa Palace of Justice kagahapon, istrikto na kaayo ang security sa maong building. Mga gwardiya ni gamit na og metal detectors aron pagsusi sa matag tao nga mosulod. Human nga yanong nakaipsot ang Canadian National nga si John Holdridge Polk nga nagda og duha ka mga pusil. Gidugangan usab og kapulisan nga nagbantay palibot sa Palace of Justice. Ang panglaing security check pa diyon ang dimando sa pipila ka mga huwes dayong sulod sa ilang korte. Ang hugot nga seguridad gipatuman human gipusil ni Polk sulod sa MTCC Branch 6 sila Dr. Rene Rapols o ang abogado na ini nga si Attorney Julian Atchas. Ang maong insidente niangol usab ni Fiscal Maria Teresa Casino. Hiniskano, Suginlimi. Upat ka pulis nga gikan sa Regional Public Safety Battalion ang nagbantay karon sa mga ganghaan sa Palace of Justice, duha sa tubangan ug duha sa likod. Wa pay labot niya na ang mga gwardiya sa Eagle Metric Security Agency nga nagpatuman og hugot nga seguridad. Tanang musud kapkapan o gagamit ang pagtinihan sa metal detector. Karong gamit ang itong metal detector, gamit na. Saan ang ito natin? Naaraman eh. O, dami ka? Buhay TV ba? Pero, nagbaka na ba rin? Bato ni security guard Gary Prazo, ipunan unang niya mga paubang gwardiya nga may duty kagahapon atong sa hitabo sa Palace of Justice. Gihimo pa ang dugang investigasyon kung ngano nakalusot nila ang duha ka pusil nga gidani kanpo. Wala na sila, di pala sa kanila kaya under investigation naman sila. Pero mora gyud ako mga duty. Maura gyapon wag ko lumiti ang siguro ang kuwanan sa ang mga guards na sa under investigation naman. Gani dinhi sa sala ni Executive Judge Francisco Sibilie, prikisahon ang mga musud nga motambong sa hearing. Bisan pa manini, dunay hangyo ang Regional Street Prosecutor nga si Fiscal Fernando Gubaladi ngadto sa mga gipanggiha. Siguro bangyo lang ko sa agreed party nga di kami pusilin. Mo resort lang ba sa legal means ba? Diba? Anyway, na may ombudsman ay kami lang na may machinery nga mo address o doon ay reklamo sa prosecutors. Dennis Tanok, News 5. Sa Kapitulyo nga nahimutang atubangan sa Palace of Justice, kalit na na-istrikto ang security sugod kaganina, rikisaho na ang tanang mamulod ug doon na say metal detectors na gigamit ang mga security guards. Katrina Bisnar, Suginlimi. Pagpamusul din sa Palace of Justice, stricto na ang security sa mga salingan nga building sa Capitol Grounds. Si Acting Governor Agnes Magpalem ni isog memorandum nga himuon ng security inspection sa tanang nga pusod sa Capitol o Legislative Building. Ni-warning ang Provincial Administrator nga gidili ang pagdalaw armas sa mga building. Mga bagay mo, sila nga, instruction sila, and you have the director. And I important to you, the director is common will function as a security. Dini sa Capitol Building Complex ng gawa sa Frisking, dula na sa mga bagong metal detectors sa mga security guards na di-assign sa kada puntahan. Sa Legislative Building, di kinahanglan na ang pagsuwat sa mga pangalan sa musod, lakip na mga sakop sa media. Hindi mo kong reklamo o kung dahil ang tanong security niya. Karang magadatag bag, i-press niya po ng atong i-instruction niya po itong bag. Okay, right? So, the-benefit ang all man na siya. Katrina Bisnar, News 5. Apang bisan kung dunay nakatunang daghang mga leksyon sa seguridad sa dugoong insidente kagahapon sa Palace of Justice, sakit kaayong palandungon sa mga trabahante sa korte nga ang maong leksyon ni kalas og mga kinabuhi. Way ganang manalbaho ang mga empleyado sa Palace of Justice kaganina tungod sa grabing pagkatrauma. Suginlimi, Sheila Pasilio. Padayon sa pagpanglimpyo si Manang Helen Rivera sa Saug dinhi sa lobby sa ikaduhang andana sa Palace of Justice. Sakop si Manang Helen sa Excellent Building Care, lumoy kumpanya nga gikontrata nga tiglimpyo sa Palace of Justice. Wala kaayo niya huna-huna ang panghitabo kagahapon. Siya nakikita sa pagpusol ni John Polk kang Fiscal Maria Teresa Casino. Okay, ko niya po si Loria kung ginang-justice ako. Ipalita na lang yung ko, nagtanong ito sila sa pagtunod.
Naglakas siya, unang kasi sa kong tungod. Nagtapag iyada kung kasi nalangaan ko niya ba, panihunang man siya. Tungod sa itabo, naglain ang iyang paminaw sa iyang lawas. Kaya uy, nabugat, kasi kaya ng lawas. Kita rin magtuo nga. Di ka maapilata, maag ka diha o kao. Kala ko sa nimo, tiga kayong mata. Tuo na di ko kaya kang masilong. Si Rio Alcalde, empleyado sa MTCC Branch 6, kinsa nakakita sa panghitabo sa pagpusil patay nilang Dr. Rene Rafo o Gatoy Jubian Atchas, ang magpa-interview at abangan sa kamera. Hinuuniin mo siya nga hinay-hinay na siyang ni-move on. Bisa nagbalik na sa normal ang operasyon sa korte, mga empleyado sa MTCC Branch 7 na silingan na kaayo sa Branch 6, ang ganahin mo trabaho o magbalik-balik sa ilang huna-huna ang mga buto sa almas, patay lawas o daghang dugo. After effects sa gahapon, nitabo, doya niya, may gani ka, may nada, na kayo na-miss na situation. Misadya sila nga unta, hatagan silang professional psychological debriefing aron sila mahawasan sa di makalintang tabo sa ilang kinabuhi. Siguro ang na-experience na maghapon ba sa mga employees bitaw, dapat siguro magkinalan o stress debriefing. Kailangan magkinalan yun siguro o counseling ba kay very traumatic yun nga, a very traumatic experience yun nga among na nakuan itong gahapon kunya karon ang harap laay puy-puy ang mga tiil Ilang kinabuhi. Prosot, Sheila Pasenio, News 5. Gisugan kayo kung itandi kagapon. Apan ang balang anaa sa iyang tangkugo, nagpabilin o walat paknaa sa mga doktor. Mahimo nang makaistorya o makalihok si Fiscal Maria Teresa Casinio na gipusil kagapon sa Canadian National na si John Pope sulod sa Palace of Justice. Matod sa igsuon ni Casinio nga si Jojo Cornijo, anaa gihapon sa close observation sa mga doktor ang iyang igsuon. Gitawgo sa sedation ang biktima aron kini makapahuway samtang padayon nga naghubag ang iyang samad pero silan. Giuna sa mga doktor pagtangtang ang mga fragment sa bala na nahabilin sa ulo sa biktima. Nangita pa og saktong higayon ang mga doktor aron hingpit na makuha ang bala na walay komplikasyon. Ana aras kiliran ni Fiscal Casinio ang iyang bana nga si Attorney Rex Casinio sukad nga nadala kini sa tambalanan. Adunay 4 anyos o kapinso sa katuig nga anak ang magtiayon nga abogado. Hugot usab na seguridad ang gipatuman sa kapulisan sulod sa intensive care unit di ma-confine ang biktima. Duha ka mga personay sa Puente Police ang gitahasan aron pag-secure sa maong lugar. Normal lang. So, thankful pasalamat sa Ginoo nga with this development, knowing also Matet, she's strong and fighter. She doesn't give up. Investigasyon sa Philippine National Police nagpakita nga dili lisensyado ang duha ka